kasagsagan po ng ASF, di po tayo nagpapapasok dito para po makasiguro po tayo na wala pong virus. Kung sino man po ang pumunta dito, wala pong dalang virus. Mapagpalang araw po mga ka-backyard. Welcome sa isa na namang episode ng backyard farming. Maliit mong lupa, gawin nating libangan at pagkakitaan. Ito na po mga ka-backyard yung natapos na po nating kulungan ng ating baboy. Nalipat na po natin dito yung dalawa. Ayan na sila. Mahigit 2 months na po ito. Ayan o. At yung dalawa nandito po sa kabila. Ayan o. Yung naka-recover po sa sakit, ayan po. Maliit po yan pero ayos lang. At least di namatay. Pag namatayan po kasi tayo, malaking lugi po yan. Ayan o. Nung una po mga ka-backyard, sila pong apat dito po sa isang kulungan. At nung yun pong nagkasikit po yung isa, yung matamlay po, linipat po natin dito sa kabila. Ginamot po natin, palagi po tayo nagpapauso, kagaya po nyan. Yung tatlo na po sila dito, yung pong isa, lalaki po yan, at ito pong dalawa babae po ito. Pero po natatalo po nitong dalawa yung isa na lalaki, at yun po ay mas malaki po sa kanila. Pero po pinagkakaisang po nila. Napakarami na pong sugat, kaya po linipat po natin dun sa kabila. Ito po na alaga po nating dalawa, ito po ay mahaba kumpara po dun sa dalawa na yun po ay maiksi. Ayan po yung ating kawayan pong kulungan, mag-iisang taon na po yan, pero napapakinabangan pa po natin. Ayan o. Yung iba po sinisira po nila, inalagyan na lang po natin ng kawayan. Ayan po yung dito, ayan o. Baka sa susunod magpapagawa po tayo ng kulungan dyan sa baba, yung dito po sa may pangpang dyan po. Dyan o, malaki pa po ito, kaya sa susunod pag magpapagawa po tayo ng kulungan, dito po natin balak patayuan. Ayan po, para po double purpose po ito. Sa ibabaw po kulungan ng baboy, sa ilalim naman po kung makapag-alaga po tayo ng itik at saka pato dun po sa ilalim, para po nandyan sila sa may tubig. Ayan o, para mas gumanda po ang ating alagang pato. Ayan po yung mga gabi po natin dito, at saka yung mga taro. Ayan o, yung ibang kamuting kahoy po, ayan o, matataas na. Ay, yung papaya po pala natin dito mga ka-backyard, ayan o, nagsisinugan na. Yung isa po pala natin mga ka-backyard na yung nagkasakit po na baboy natin, ang ginamit po natin na panggamot po doon yung dextrose. Yun po, wala po tayong ginamit na antibacterial, at saka di po tayo gumamit ng bitrasin. Yun po kasi na isa po nating alaga, di na po yung kumakain, panay inom lang po. At ang ginawa po natin, yung kanyang inuman, linalagyan po natin ng dextrose.
at saka yung feeds po na tinunaw o hinalo sa tubig. Yun lamang po ang ginawa natin. Malaki po ang ating pasasalamat na di po namatay, at sa pamamagitan lamang po ng dextrose na inilalagay natin sa tubig at may halong feeds, naka-recover po yung alaga natin. Balak natin ibibenta ito mga November o kaya December. Ngayon po parang tatas po ang kilo ng baboy. Yung iba po kasi na nag-aalaga, yung iba po na alaga nila namatay, edi wala na po silang may bebenta. Kaya sa mga panahong ito, tataas po ang kilo o ang bintahan ng mga baboy. Kasi po, yun po, namamatay yung iba may mga sakit, hindi na po ibinebenta. Kaya po dito sa barangay namin, yung iba po nagkaroon po ng African swine fever, at saka pag di na po kumakain, ibinibigay na lang po sa mga kapitbahay. Yung iba po nililibing, malaking lugi po yon. Kaya po nung nangyari po yun sa atin, yung isa po nating alaga na di na po kumakain, gumawa po tayo ng paraan kung paano natin gagamutin at hindi po tayo malugi at hindi po tayo mamatayan. At nung mga kasagsagan po ng ASF, di po tayo nagpapapasok dito para po makasiguro po tayo na wala pong virus. Kung sino man po ang pumunta dito, wala pong dalang virus. Ayan, lagi po tayo nagpapausok. Yun po ang ating ginawa para po iwasan po ang pagkamatay ng ating mga alaga. May Facebook page na po tayo mga kabakyard, at nag-a-upload na rin po tayo dito.